Yo, what's up? Request na ng solid supporter natin na gawa rin natin, taga Dagupan, Sargelo. Umingay yung kanyang makina, umingay yung motor niya. As in, maingay. Alam mo, basag yung block or sigunyal. Mag 1 year setup natin, 59 stocked. No? So, nag-decide siya, total sira na to, Boss J, sabi niya, mag-upgrade daw siya. 63 pin 3. So, yun. Expect ko sira eh. Expect ko baka basag yung sleeve, yung palda ng block, or na overheat, or connecting rod. Kasi may sinend siyang video. Ayan. Maingay nga naman. So, expect ko baka na basag yung kanyang liner. So, pagbukas namin bulat-lat twist, wala namang pang sira. Hay, nako. Ha? Okay naman pala ang lahat. So, yung black na sinet nun, goods pa, MTRT to. Parang di nagamit, Nemon. Expect ko dun sa tunog niya is yung kung familiar kayo dun sa nababasagan ng sleeve. Kasi nangyayari madalas sa 59 yan kasi manipis lang. Lalo sa mga nakapin. Pero stock stroke naman to. So, all goods naman. So, ayan, tinanggal ko. All goods in the neighborhood pa rin naman. Akala namin, so may sira na talaga. Ayos na ayos pa pala. Oh. So, akala namin, sira na nga. So, ang misteryoso sa amin, kung ano yung maingay sa kanya. Yung sunog, goods naman, oh. Anlipiga daw to. Valves, di naman ribaba. So, misteryoso lang talaga. So, ang iniisip ko na lang dito, yung kanyang sigunyal, okay din naman. Wala namang danyos. Oh, okay yung mga bearing. Wala naman durog. Pin niya, okay naman. Rod niya, okay din naman. Wala namang sira. Side bearing niya, although luma, pero hindi naman sila durog. So, isang malaking palaisipan. So, iniisip ko lang dito, kung sakasakali, baka siguro maluwag lang yung pulley, pero mukhang maigpit naman eh. Alam mo, kapag maluwag yung pulley, masira yung mga ngipin eh. Mukhang goods naman. Iniisip ko lang, baka ito, hindi lang makita. Minsan kasi lumuluwag tong mga to eh. Or gumagalaw. Ito. Or, yung remachi ng magneto. Ito. Talagyan natin. Wala naman. So, yun lang naman yung mga posible. So, nagtataka lang kami kung ano nangyari dito. Eh, all goods naman pala. So, that's life. Karga pa. So, mag-upgrade si sir. Hindi siya susuko. Ayos. Dahil okay pa yung mga dating piyesa, pwede pa niyong benta. Genrex Works yan. Bebenta na lang daw niya para makabawi. So, yan. 199cc upgrade. Wala pa sa Dagupan. Salamat, sir. Muli kang bumalik sa Genrex. Sel Jello ng Dagupan. Alright. Dito tayo mga kapulido. Pinapold niya yung mobile yung ano. Stock manifold kasi medyo budget meal lang to. Yun nga, wala man sira. Kahit tong Genrex cam noon, no, 6.3. Wala man sira yung cam bearing. Hindi pa may nakita 7.6 ni. Ito pa rin ba yung gagamitin? Palitan na natin. Oh. Oil pump, palit tayo. High flow. Gagamitin nating pin. Ito, lighten pin. Yan, pin 3. 3mm. Gamit natin na rod. Mga stocks natin, yan. 1.5. Genuine pin bearing. Steel bore, mumura yung pyesa. Naka-timing gear naman siya, tapos naka-carb. Naka-CDI na rin to nun. Yan, okay pa. Starter, yun, no, binubuo ko pa yung mga sigunyal. Taga Pangasinan din yung isa, Villasis.
Ito, yung kay Jello. Update tayo mga kapulido. So, buo na. Ayan. Siyempre, kailangan nakapulidong align. Diretsong-diretso, 0-0. Rod, MTRT. Light and pin. Ito, kapalitin na to. Identifying pa rin sa amin kung ano yung maingay. So, mamaya, habang binubuo, siguro makikita din natin yan mga kapulido. So, gasket, tapos na. Kanina pa to, tuyo na. Alpak! Close na to. Ay, syempre, balance yun. Balance para sa 63. Dowel. Dalawa. Balance siya para sa 63 na piston. Yung timbang ba. Importante yun mga kapulido. Para hindi siya ma-vibrate. Kinamay oh. Isang kamay lang oh. Oh. May mga nahihirapan dito. Tulad na itong bago kong helper. Nahihirapan siya pagpasok. Pinapwersa niyang ganun. So wrong yun. Kahit di mo na pwersahin yan. Tulad yan. Isang kamay ka lang. Basta sigurado lang na sentro. Pagpasok. Okay. Head works. Tapos na. Nakaport. Para sa basher. Labo na ng camera ko. Parang vlogger na luma na yung cellphone Wait lang. May grasa lang yan. Langis. Yun. Napakalinaw. Momon port. Ito. Momon port Momon port. Momon works. Oras na. Tuloy-tuloy na natin ito mga kapalito. Pa-profile ko niyan to kasi hindi naman pwedeng i-plug and play to dito. Uumpog yan. Oink. Naking ang tunog pag di mo ginawa yung trabaho na maayos. Alright. Oil pump. High flow. Starter. Yun, game. Update lang tayo mga kapulido. So, yung piston profile is pinapareho ko lang sa pang MTRT na piston para match na match sa kanyang cylinder head. So, plastics to. Medyo mataas ang compression yan. Magka-consider tayo sa kanyang deck height para sa compression ratio. So, Genrix 7.6 installed. Ang importante itong mga to. So, yan. Hindi masakit sa ulo to. Genrix 7.6. Basta alam mo yung gagawin mo. So, yan. Light and bulb. Di mo kailangan nilubog ang bulb niyan para hindi sila magumpugan. Naka-light and bulb siya. May tabas dito. Yan. Tapos tabas doon sa ilalim ng rocker arm. Need kasi yan. May clearance. Para mapaikot. Yan. Genrix 7.6 inside. Ano ba? Sandwich spread niya 5mm. Yan. Salpak. Check tayo compression ratio mamaya. Alright. So, diskarte. Baka hindi alam. May bula daw yan sa taas. Ganyan na ganyan ninyo para lahat ng bula makuha. Posibleng may bula yan. Pag kompleto ka sa pag-shake. Shake. Okay. So, ginawa ko lang yung static compression ratio mga kapulido. 5mm cheese whiz. MP. Alam nyo naman ang MP na piston. Medyo naka-atras. So, kailangan natin maging stricto sa compression. So, ang lumitaw na static compression ratio or top 10 center volume is 16.6. So, pag kinumpute ko siya sa 199cc, ang litaw niya is 13.7. Static compression ratio is to 1. So, masyado mataas mga kapulido. Hindi gilig miss. So, medyo tumabas pa ako sa kanyang piston konti. Pag nanaking kasi yan. Tapos, same pa rin, palaman. Yan. Gagamitin ko yung base gasket. Gagamitin namin yung head gasket.
Yun lang. Ganun lang kasimple mga kaburito. Lagay ko na yung papel. Hindi siya tutok all the way. Kasi 199cc siya. Hindi porke dome, high comp na. Hindi porke flat piston, low comp na. So ito, semi-dome lang. Tapos, ang chamber volume ng MTRT 2610 1.5 na oval, nakasulat na doon. 15cc. So, lagay na natin yan mga kabonito. Sa piston arrangement, may mga nagko-comment. Hindi po ako naniniwala sa pakurus-kurus sila. Kahit pag dire-diretsuin ko yan, hindi yan uusok. Di ba? Tama, di ba mo, ni-helper ko, naiintindihan niya. Kahit pag balik-baliktarin mo yung mga ring na yan, pag umandar yan, after 5 minutes na umandar yan, gumalaw na mag-isa yan. Gumalaw na yung mga arrangement yan. So, hindi rin masusunod yon. Ang katotohanan ng mga arrangement, yung mga two-stroke, kasi may mga lock sila. So, nasa sa inyo na lang kung susundan yung arrangement. So, ako, hindi naman ako sumusunod sa arrangement na yan. Basta naka-ganun lang sila, okay na ako. Minsan naka-konting ganyan, minsan medyo diretso. Hindi ko naman siya totally dire-diretso, pero minsan ganyan lang silang dalawa. Nasa inyo na lang kung anong trip nyo. Proven and tested ko naman na ito. Matagal na panahon na. Kasi pahihirapan ko lang yung sarili ko kung paikot-ikot pa silang ganon. Tama man. Pahihirapan mo lang yung sarili mo. So nasa inyo yan mga kapalito. Kung di nyo trip yun, bash nyo lang. Iikot din kasi yan, kasi 4-stroke ito. Walang lock ang piston. Para sa piston ring. Ganyan natin yan. Yan, din yan. Hindi ko pala napakita, naka-honing na siya. So, bumabagsak na yung piston kahit steel bore. Alright, bebe. Thank you. Ay, sige, lagay na natin yung murang pyesa na black. Baka makalimutan natin yung piston pin lock. Ay. Breakin natin saglit. Di pa naman siguro kukunin ng may-ari ito. Bigay natin mga kapulito kahit steel bore pa yan. Naubusan ako ng gloves. Nag-gloves ako kasi para hindi na masyadong mahirap alisin yung grasa sa kamay or langis. So, double check. Piston pin lock, arrangement ng piston ring. Ako naglagay na ito. Langisin. Yan. Langis. Thank you sa aking supportive wife. Yan, taga-video siya. Love you. Kilig. Yan, ganun lang siya simple. Pasok agad. Kailangan pala talagang langisin no, bago pumasok. Kailangan may lubrication. Bago mo ipasok. Importante yan. Kailangan may langis yung cylinder liner. Yon. Next, manual tensioner. Manual tensioner natin siya mga kapulito. Tapos palit na rin ang chain guide. Bago na rin yan. Sige, manual tensioner. Palis na lang mamaya bebe na. Manual tensioner kailangan. Hindi ko na matanggal yung dowel, so dito ko lang ilalagay. Dito ko lang ipasok yung kanyang head gasket. Yun, nakapatuyo na ang kanyang head gasket. Ba't paabot ang head gasket? Murang pyesa to.
Murang pyesa, baluktot. Oh, yan. Ay, chain guide muna. Chain guide. Chain guide na bago. Timing chain. Timing chain nito is ano, dahil may palaman na siya. 92L. Genuine, original, pang MIUI 125. Minsan naiipit to sa sigunyan. So, yung crank nito is naka-balance sa 63 piston ni MP. Kung ano yung timbang nun, yun yung kailangan natin computein para sa balancing, para pino siya. Kagandahan naman ng MTRT rod is magaan. Tapos sabayan pa ng light and fit. Pumasok. Oh, to make the video short, lalagay lang naman natin to. Tapos i-degree wheel natin. Yun lang. Adjustable timing gear, meron naman siya dati. Alam ko, dala niya to nun eh. Yun, kung sinet natin siya 59 stock. Manual tensioner, lagyan ko lang beta gray. Ayan o, pati manual tensioner nakatutok. Di porke naka beta gray lang to, tatagas na. Proven and tested. Tumatagas lang siya kapag ka nakalimutan mo palang igpitan. Yan lang. Haba na yata yung video natin ha. So, stock pala yung studs nito. Oh, may nakalitaw pa naman. Stock lang naman to. So, mga 6mm lang din yung kumakapit. So, mahaba na to mga kabul. Pwede pa. Right, talaga ko kayo mamaya pagpasiluin na natin. Yung fibra, hindi ko rin masyadong pinaniniwalaan. Bahala kayo kung gusto nyo lagyan o hindi. Kasi kung wala siyang fibra, mas short yung distance travel ng hangin pupunta sa intake manifold. Ganyan siya o. Maikli. Pag may fibra, dagdag kapal ko yun. Tsaka yung rotator. Dagdag travel ng hangin and gasoline mixture. Na? Make the video short then. Flash ko better. Okay, so banda natin ang gearing. 1440 lang naman para matagdagan yung high speed. Para maging high speed yung gearbox niya. Kasi sayang ang karga kung stock lang naman lang yung gearing. Yan nga ganito dito sa GNX, ganito, kumpleto na lahat. 4 round ng shell, piston profile, pocket, torno ng piston, press, at kung ano-ano pa, kayang isahan lang dito. Kaya one-stop shop lang siya. Ayan, honing, balance crank. Dito na lahat. Siguro ang wala lang dito kapag kailangan mo magpahina, gano'n. So, 14. Ganyan lang naman sa chassis. Ipapalit mo lang yung maliit. Papalitan mo lang yung secondary gear, maliit. Tapos yung malaki. Yun lang. Napaka-basic. Kailangan medyo tinataas. Lumaan ko mga spring. Tapos, sasalpak na natin ang bagong gearing. High speed gear. Kaya ang standard natin is 1342. Ito ay 1440. So, mas high speed to compare sa standard. Ganyan lang siya kasimple mga kapulito. Baka tumalsik.
Kailangan sentro. Hindi ko sumahanap yung mga pampatungan eh. Yan. Pumuputok siya, ibig sabihin, mahigpit naman siya, matikip. Kasi, pero kung 4B to, automatic, weldingin ko siya mga kapatid. Alright, yung tama-tama lang din na magpapalit ng gear. Yung gear oil niya, ano? Yung gear oil niya, kulay silver na. May pinagbilingan na. So, torque drive, medyo may konting tama. May konting kanal. Pero pwede pa naman, palitan na lang natin ng oil seal. Kasi alala ng tagas mga kapatid. So, yun. Hindi na namin pasisigawin. Test drive na diretso. Alright. So, degree wheel. Naka-center na ang cam yan mga kabalido. Kaso 2 months advance. 2 months advance sa hindi marunong gumamit ng degree wheel. Yung mga unang panahon. Yan. So, maganda performance kapag naka-sentro cam mo. Hindi siya sa kwento lang malakas. Tsaka sa TTGR gearbox. Kasi kung talaga naka-TTGR gearbox ka, matulin ka talaga. Ito, stock rig. 140 kahit isang kamay. Kahit 59 lang. So, ayan, sentro ng ating cam mga kapulido. Nga pala, nagpa-install pala ng oil cooler si sir. So, lagay ko na rin. Okay, gearing. So, okay na. Gear oil. Okay, sige. Salpak na natin. Nire-recta na ni Momon yung kanyang pump. So, rekta yun para ano. Jetting namin. Naka-jetting na. Meron pa rin air filter. Same yung dati niya. Dati pa rin niya to eh. Nilagay natin noon. Ewan ko kung pinalitan nila. Mukhang makinis pa eh. So, pwede natin tanggalin. Salty pala tong kanyang pipe. Pinwersa ko na lang kasi may palaman na yan. Umabante na. Mahirap mag-adjust dito. Di tulad ng telephone na pwedeng i-adjust. Yan. Okay. Pinwersa ko na lang to. Pasok naman. 2 tornilyo. Okay, naka-open naman. Yung disadvantage sa mga solting ito, maliit sa gitna yan. So, pinatubo niya hanggang dito lang, maliit pa rin to dito. So, kung gusto mo mapatubo full potential to na 32, kailangan kalkalin mo siya hanggang sa loob. Matanggal yung maliit na tubo. So, tanggalin ko na. Alright, update mga kapulito. Installed na yung oil cooler. First start tayo mga kapulito. Habang na tayong dira. Yun. Ay, natansi ka pa yung mata ko rekta. Yun, kalakas. Lakas dumura. Alright, napakatahimik. Tahimik na, Sir Jello. Sir Jello, okay na yung motor mo. Tahimik na, kahit di namin nalaman kung ano yung sira talaga. Alam ko na kayo ngayon ng mayap. Mag-send yung video kayo ngayon ng mayap. Kabukla may alay masira. Jametong. Palagay ako, mo matalik puli o magneto eh. Yun. Hindi na ito ng 59 stock. Yun o. Yun o. Break in. Silver lang. Konti lang yung gas. Humingi lang tayo sa tropa natin si Carlos. Shoutout sa kanya. Minor test drive lang tayo. At saka for break-in pa naman to mga kapulido. So siguro hanggang doon na lang ng ating video. Test drive lang natin. Pitik-pitik lang mga kapulido. Tampa check. 4 lang.